Ang kumpol ng liwanag na iyon ay tila lumulutang sa pagitan ng himpapawid at lupa. Ang aura ng buhay nito, ngunit nakikita ni Lin Moyo na mas lumiit na ito ng husto kumpara sa dati, hindi bababa sa sangkatlo. Ang setro ng muling pagsilang ay lalong kuminang, na parang isang perpekto at walang bahid na puting hiyas. Ang ubod ng buhay sa loob nito ay ganoon din, mukhang napaka-perpekto. Isang ideya ang sumagi sa isip ni Lin Moyo. Ginamit niya ang teknik sa pagmamanmansetro ng muling pagsilang uri, mythical na sandata epekto, lahat ng attributes dagdag 400,000, base sa nabanggit sa ibaba, mga kakayahan, liwanag ng buhay, liwanag ng pagkawasak liwanag ng buhay, maaaring magsagawa ng komprehensibong pagpapagaling sa target. Liwanag ng pagkawasak, maaaring magsagawa ng nakamamatay na atake sa target. Nagbago na ang setro ng muling pagsilang. Hindi na ito nasa estado ng pekeng ubod, kundi nasa estado na ng wasak na ubod. Pinatutunayan nito na ang pekeng ubod ay opisyal ng naging tunay na ubod ng buhay, bagamat hindi pa ito ganap na nakakabawi sa ngayon. Wala na ang limitasyon na 3 beses lamang magagamit, na ibalik ang katayuan nito bilang isang mythical na sandata. Ito ang tunay na sandata na dapat taglayin ng Diyos ng buhay. Isang mythical na sandata. Sa estado pa lamang na, wasak na ubod, ang lahat ng attributes ay tumaas na ng 400,000. Bukod pa rito, mayroon itong 2 kakayahan, isa para sa pagpapagaling at isa para sa pagpatay. Bahagyang nakaramdam ng pananabik si Lin Moyo. Minsan na siyang nagkaroon ng hindi kumpletong setro ng soberanya. Bagamat isa lamang itong maalamat na sandata, ang lahat ng attributes na idinagdag nito ay 500,000, mas malakas pa kaysa sa mythical na setro ng muling pagsilang na ito. Kung gayon, ang setro ng soberanya ay malamang na sandatang iniwan din ng kung sinong Diyos. Kapag walang paghahambing, walang sakit. Nakaramdam ng matinding pagkabigla si Lin Moyo. Habang nag-iisip, napadako ang kanyang tingin sa espiritu ng buhay. Sa sandaling ito, nakaluhod ito sa lupa, tila nanginginig pa. Anong nangyari sa iyo? Nagtaka si Lin Moyo. Hindi niya alam kung bakit ito lumuhod. Sabi ng espiritu ng buhay, ang alipin ay nagbibigay galang sa Panginoon. Ang boses nito ay kalmado pa rin tulad ng dati, ngunit maririnig ang paggalang. Mahinang sumagot si Lin Moyo, hindi mo ako Panginoon. Medyo naguguluhan siya, bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng tagasunod? Iniangat ng espiritu ng buhay ang ulo nito. Nasa iyo ang setro ng muling pagsilang, kaya ikaw ang Panginoon ng alipin. Nakikilala mo ang setro ng muling pagsilang? Dahan-daang tumayo ang espiritu ng buhay. Panginoon, sumunod po kayo sa akin. Sa pangunguna nito, pumasok si Lin Moyo sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, maraming mga guhit sa dingding. Bawat larawan ay gumagalaw, katulad ng kakayahan sa batong tableta. Nang makita ang mga larawang ito, kasama na ang unang karanasan niya sa pagkuha ng mga prutas ng simula, sa wakas ay naunawaan na ni Lin Moyo kung ano ang nangyayari. Nawala ang pagkalito, at sa wakas ay nakita ni Lin Moyo ang katotohanan. Kapag pinagdugtong-dugtong ang lahat, mabubuo ang buong kwento. Noong unang panahon, sa malagim na digmaang naganap sa mundo ng muling pagsilang na ngayon ay ang mundo ng mga bulok na bangkay, ang setro ng muling pagsilang ang pinaka-importanteng bagay. Sa hindi malamang dahilan, ang dating Diyos ng buhay ay bumagsak, naiwan lamang ang setro ng muling pagsilang. Lahat ng mga Diyos ay nagnanais na makuha ang setro ng muling pagsilang, dahil sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng pagkakataong maging bagong Diyos ng buhay. Ang Diyos ng buhay ay isang mataas na antas na Diyos, na may malaking pang-akit sa lahat ng mas mababang antas na Diyos. Katulad nito, ang mga propesyonal ng lahing tao ay nagnanais ding makuha ang setro ng muling pagsilang. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kapangyarihan ng mataas na antas na Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataong umabot sa antas na higit sa Diyos, maging mga eksperto sa antas na higit sa Diyos. Para sa mga propesyonal na nasa antas ng Diyos ng lahing tao, ang antas na higit sa Diyos ay mayroon ding malaking pang-akit. Ang mga demonyo at ang lahi ng dragon ay may katulad ding mga dahilan, lahat sila ay nagnanais na mag-evolve at maging mas malakas. Kaya, isang napakalaking digmaan ang sumiklab sa pagitan ng 4 na panig sa lugar na dating mundo ng muling pagsilang. Hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang ang sumali sa labanan, nag-aagawan sa setro ng muling pagsilang. Ang resulta ng malaking digmaan ay ang halos pagkasira ng mundo ng muling pagsilang.
Ang huling Diyos, na naroroon, ay nagsakripisyo ng sarili upang gamitin ang isang ipinagbabawal na kakayahan, ginawang mundo ng mga bulok na bangkay ang mundo ng muling pagsilang, at inilibing ang napakaraming makapangyarihang nilalang mula sa 4 na lahi doon, ginawang mga bulok na bangkay. Gayunpaman, sa digmaang iyon, nasira rin ang setro ng muling pagsilang. Ang pinakaubod nito, ang ubod ng buhay, ay hindi alam kung saan napunta, nawala nang walang bakas. Ang hawakan ng setro ng muling pagsilang ay sumanib sa kidlat ng muling pagsilang ng mundo ng mga bulok na bangkay, nag-iwan ng huling sinag ng pag-asa. Tiningnan ni Lin Mouyu ang bawat larawan sa dingding. Huminto siya dito. Lahat ay perpektong tumutugma sa kanyang nalalaman. Ang kasunod ay talaan tungkol sa nangyari matapos umalis ang ubod ng buhay. Ito, tiningnan ni Lin Mouyu ang larawan sa dingding. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasindak. Sa loob ng larawan, ang ubod ng buhay ay tumawid sa oras at espasyo at napunta sa isang hindi kilalang lugar. Ang lugar na ito ay parang kawalan. Ang ubod ng buhay ay lumulutang doon. Pagkatapos, isang higanting kamay ang lumitaw at dinakma ang ubod ng buhay. Ang ubod ng buhay, na hindi nasira sa malaking digmaan, ay napakahina sa harap ng higanting kamay na iyon. Dinurog ito na parang laruan. Sumabog ang ubod ng buhay, nahulog sa walang katapusang espasyo. Hindi mabilang na mga piraso ang tumalsik. Isa sa mga sinag ng liwanag ay muling tumawid sa oras at espasyo, bumagsak sa isang isla sa mundo ng mga tao. Pagkatapos, may mga makapangyarihang tao na nakapansin ng kakaiba sa islang ito, kaya itinatag nila ang Akademya ng Genesis doon. Nang makita ito, muling lumitaw sa kanyang isipan ang eksena noong kinuha niya ang prutas ng simula. Ang sinag na ito ang pinaka-importanteng enerhiya sa loob ng ubod ng buhay, habang ang mga panlabas na bahagi na sumabog ay ang materyal na bumubuo sa ubod ng buhay, ang sisidlan nito. Ang pagsasama ng dalawa ang bumubuo sa kompletong ubod ng buhay, na siyang makakalikha ng kompletong setro ng muling pagsilang. Sa loob ng sinag na ito ay nakatago ang walang hanggang banal na lakas ng buhay. Nagdala ito ng buhay sa lupang pinagmulan. Ngunit ang buhay na ito ay sobrang tindi, kaya't sa halip, walang ibang buhay na maaaring mabuhay sa loob ng lupang pinagmulan. Lahat ng nakikita at nararamdaman mula sa mababangis na hayop hanggang sa mga sanga ng puno at dahon ng damo ay nilikha ng banal na lakas ng buhay. Ang tanging tunay na nilalang sa loob ng lupang pinagmulan ay ang espiritu ng buhay. Nang dumating ang liwanag, naroon na ito. Pagkatapos, naimpluwensyahan ito ng banal na lakas ng buhay at nabuhay hanggang sa araw na ito, naging ganito ang anyo. Dahil din sa koneksyon nito sa banal na lakas ng buhay, naging tagapaglingkod ito ng Diyos ng buhay. Ang setro ng muling pagsilang na hawak ni Lin Mouyu ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos ng buhay. Kahit na hindi si Lin Mouyu ang Diyos ng buhay, ang paghawak sa kapangyarihan ay katulad na rin ng personal na pagdating ng Diyos. Kaya, si Lin Mouyu ay naging Panginoon ng Espiritu ng Buhay. Ang layunin ng pagkakaroon ng Espiritu ng Buhay ay upang maghanap ng bagong tagapagmana para sa liwanag na iyon. Ngunit sa loob ng napakaraming taon, walang sino man ang nakatugon sa mga kinakailangan ng liwanag, hanggang sa dumating si Lin Mouyu. Umiling ng bahagya si Lin Mouyu. Hindi niya kailanman inisip na maging Diyos ng buhay. Siya ay tao, hindi maaaring maging Diyos. Ang landas na kanilang tinatahak ay magkaiba. Ngayon, kung nais ni Lin Mouyu na ibalik ang setro ng muling pagsilang, kailangan niyang hanapin ang mga piraso ng ubod ng buhay na nagkalat sa iba't ibang lugar matapos itong sumabog. Ang piraso na dinala ni Lin Mohan dati, na mas malaki pa sa kuko at matatawag lamang na maliit na piraso, ay isa pala sa mga fragment ng ubod ng buhay. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng espiritu ng buhay ang paraan ng pakikipagpalitan upang makakolekta ng maraming piraso. Dahil din sa ginawa nito, naibalik ang setro ng muling pagsilang sa estado nitong wasak na ubod. Naalala ni Lin Mouyu ang higanting kamay na lumabas mula sa kawalan at basta na lamang dinurog ang ubod ng buhay. May isip kung gaano katibay ang ubod ng isang mythical na sandata, ngunit naduraj pa rin ito ng ganoon kadali. Hindi maisip ni Lin Mouyu kung anong uri ng nilalang ang may-ari ng higanting kamay na iyon. Kakasilip pa lamang niya sa isang sulok ng misteryo, ngunit mas marami pang ibang misteryo ang kanyang nakita. Bamantong hininga siya at tumingin sa espiritu ng buhay. Hindi ka maaaring umalis sa lupang pinagmulan, tama? Tumango ang espiritu ng buhay. Ang pag-iral ng alipin ay nangangailangan ng liwanag ng lakas ng buhay. Ang aking pag-iral ay mahigpit na nakatali sa ubod ng buhay.
Ngayon, ang orihinal na kapangyarihan ng ubod ng buhay ay nasa lupang pinagmulan, kaya ang espiritu ng buhay ay nakakulong din dito. Kailangan pang maghintay hanggang umabot si Lin Moyu sa level 70 at magamit ang setro ng muling pagsilang, gamit ang banal na lakas ng buhay, bago makakaalis ang espiritu ng buhay sa lugar na ito. Naunawaan ni Lin Moyu ang prinsipyong ito. Pero ano ang mga pagsubok na iyon? Saan nanggaling ang mga batong tabletang iyon? Kahit sa eksena ng prutas ng simula o sa mga guhit sa dingding na nasa harapan niya. Hindi nabanggit ang mga batong tableta na ginamit sa kanilang mga pagsubok. Sigurado rin si Lin Moyu na hindi ang espiritu ng buhay ang gumawa ng mga batong tableta, dahil ang mga sulat doon ay iba sa sulat ng mundong ito, mas katulad ng sinaunang sulat ng Huasia. Umiling ang espiritu ng buhay. Hindi rin alam ng alipin. Mula nang magkaroon ng kamalayan ng alipin, naroon na sila. Mukhang wala na siyang makukuhang impormasyon mula dito. Inilibot ng espiritu ng buhay si Lin Moyu sa lupang pinagmulan. Sa esensya, ang lupang pinagmulan ay isang lihim na lugar na nasa isang hiwalay na espasyo. Ang pasukan ay nasa isla kung saan matatagpuan ang Akademya ng Genesis. Maliban sa sunod-sunod na mga pagsubok, wala nang iba pang laman ang lugar. Hanggang sa paalis na si Lin Moyu, hindi inaalis ng espiritu ng buhay ang tingin nito sa kanya. Panginoon, kung sa hinaharap ay makokontrol ninyo ang banal na lakas ng buhay, maaari niyo po bang isama ang alipin palabas dito? Agad na pumayag si Lin Moyu. Isang kislap ng tuwa ang lumitaw sa mga mata ng espiritu ng buhay. Salamat po, Panginoon. Napakatagal na nitong nanirahan dito, napakatagal na ring nalulungkot. Bagamat binigyan ito ng banal na lakas ng buhay ng mahabang buhay, kasabay nito ay binigyan din ito ng walang hanggang kalungkutan. Ang espiritu ng buhay ay may sariling kamalayan, nais din itong makita ang mundo sa labas. Sa labas ng lupang pinagmulan. Sa pangkalahatan, halos lahat ay nakalabas na. 4 na lang ang natitira, sina Mo Xinghe, Ning Tairan, Ning Yi, at Mo Yun. Bahagyang nag-aalala si Ning Yi. Ang tagal na, bakit hindi pa lumalabas si Mo Yu? Hinawakan ni Mo Yun ang maliit na kamay ni Ning Yi. Huwag kang mag-alala, magiging maayos lang siya. Suminghal si Ning Tairan. Mas matigas pa sa baw ng pagungang buhay ng batang iyon. Nakabalik nga siya mula sa mundo ng mga bulok na bangkay, ano pa kaya ang lupang pinagmulan? Ngumiti rin si Mo Xinghe. Huwag kang mag-alala, basta't hindi ka pumatay ng mga hayop ng walang dahilan, hindi mapanganib sa loob ng lupang pinagmulan. Sa ngayon, mula nang lumabas si Ning Yi, mahigit kalahating araw na ang nakalipas. Kahit may mga kasunod pang pagsubok, dapat ay tapos na ito. Sa wakas, makalipas ang ilang oras pa, isang mahinang pag-alon sa espasyo ang lumabas. Ang pasukan ng lupang pinagmulan ay kasunod na nagsara. Pagkalabas ni Lin Moyu mula sa transmission, isang malambot at mainit na katawan ang yamakap sa kanya. Naamoy ni Lin Moyu ang pamilyar na halimuyak at marahang niyakap si Ning Yi. Bakit? Isinugsog ni Ning Yi ang ulo sa dibdib niya, hindi nagsasalita. Nagtanong si Ning Tairan, Lin na bata, kumusta? Alam ni Lin Moyu kung ano ang tinatanong nito. Masasabing nakuha ko na. Ang tinatanong ni Ning Tairan ay ang sinag na iyon, na sa totoo lang ay ang banal na lakas ng buhay. Masasabing nakuha na ito ni Lin Moyu. Gaano kalaki ang itinaas ng attributes mo? Tiningnan ni Lin Moyu ang kanyang stats. Alam na niya noong nasa lupang pinagmulan pa siya na malaki ang itinaas ng kanyang attributes, kaya hindi na siya nagulat. Kalmado niyang sinabi, lakas, liksi, espiritu, lahat tumaas. Ang lakas ng buhay ay tumaas ng 50%. Napakakalmado ng pagkakasabi niya, ngunit sina Ning Tairan at Mo Xinghe ay parehong nagpakita ng pagkabigla. Sabi ni Ning Tairan, yang attributes mo, malapit nang umabot sa langit. Nagsalita rin si Mo Xinghe, ang attributes mong iyan, malamang ay doble pa kaysa sa mga profesional na kapareho mo ng level. Medyo minamaliit pa ng doble, si Lin Moyu. Alam na ni Ning Tairan ang ilang bagay tungkol sa loob, alam niya kung ano ang pinagdaanan ni Lin Moyu sa kanyang ikalawang pag-angat ng klase. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong halaga ng attributes ni Lin Moyu, naiintindihan niyang tiyak na hindi lamang ito simpleng doble ng mga profesional na kapareho ng level. Lumapit si Moyon at sinabi kay Lin Moyu, binabati kita. Lubusan mo nang nabasag ang limitasyon. Ang tsansa mong magkaroon ng pag-angat ng propesyon sa iyong ikatlong pag-angat ng klase ay tataas ng malaki. Kapag mas maraming attributes ang nakabasag ng limitasyon, mas mataas ang tsansa ng pag-angat ng propesyon sa ikatlong pag-angat ng klase. Mahinang tumugon si Lin Moyu, nakikita mo rin?
Iniangat ni Ning Yi ang ulo at sinabi kay Mo Yun, si ate yun din. Siguradong magkakaroon ka ng pag-angat ng propesyon sa ikatlong pag-angat ng klase.